Kuya, may isang lalaki si Ma'am Shi na love niya, na biglang nawala. Bakit biglang nag-disappearing act itong lalaki? Ano ang nangyari? Ano ang natabo? May isa kasing puting, ano kaya tatawag sa kanya? Sabihin na natin puting dragon. 2 days ago, antaray, nagnanarrate, di ba? 2 days ago, I was at the verge of depression. Charot! Charot lang, hindi. 2 days ago, nag-message sa akin ng puting dragon. Teddy Alex, thank you. Ate Winnie, hello. Thank you so much. At sinabi niyang biglang nag-disappearing act ang isang lalaki. At love na love ito ni Ma'am Shi Cools. Una kong naisip, hindi naman siguro ito si Kuting, mga ate at kuya. Although love niya si Kuting. Actually, ang lalaking ito, i-reveal ko naman yung identity, ma'am. Umamin naman siya. Bigla siyang nawala talaga. Kung todo hanap ako, search ako ng bonggang-bongga, nag-disappearing act si lalaki. At love naman talaga siya, galing mismo sa bibig ni Ma'am Shi Cool. Love na love niya ito. May video si Ma'am Shi Cool na sinabihan niya ito ng I love you. Hoy! Nandun na yung clue. Maayos kayo. Comment sa comment section. Biglang nawala. So, ang sabi sa akin ng puting dragon, sabi, kinarma na si lalaki ni Ma'am Shi Cool na walang bigla, nag-disappearing. May nakahula! So, hanap naman Akims, taranta Akims. Sabi ko, oo nga, nawala talaga, nag-disappearing. Hinanap ko ang video nila ni Ma'am Shi Cool. Wa ko talaga sa pagkakita 2 days ago. Hindi ko talaga nakita ang video nila. Ano ba yung video nila? Yung video nila, mga ate at kuya, escandalosa talaga yung video. So scandalous. Yes. Sobrang napahiya talaga si Ma'am Shi Cool sa video nila. Lost siyang doon si Ma'am Shi Cool. Si Ma'am Shi Cool, pabebe sa video nilang yon, pabebe. So pabebe. Very cute, very demure, very mindful. Pero nagkalat siya doon. Good morning kay Ma'am Elizabeth Freeman. Hoy, mag-hi kayo kay Ma'am Elizabeth Oropesa. Nanonood siya ngayon. Ayan, I'm gonna send you a message, ma'am, maybe later, no? Kasi we need your advice and wisdom sa mga susunod na aktibidades. Hoy, mag-hi kayo kay Ma'am Elizabeth Oropesa. Idol ko yan, noon pa, di ba? Very expressive ang mata ni Ma'am Elizabeth Oropesa. On the other hand, ang mata naman ni Ma'am Shi, parang mata ng damonyo. Hoy, sino yung na-bad shot na yan? So, biglang nawala si lalaki. Nawala siya sa social media for 2 days. Kalkal agad ako ng social media. Hindi naman siya nawala sa Pilipinas or what. Nawala lang siya sa social media. Apakalaki ng kanyang social media following, nasa 700,000. Tayo magwa 100K pa lang, di ba? Silipin ko nga. Bago tayo nag-start ng live, kinalkal ko. Nabanhaw siya. Pagkatapos ng duha ka adlaw ginlubong, nabanhaw. Namatay ka ginlubong, pagkatapos ng duha ka adlaw, nabanhaw siya, naggaling sa mga lawas. Nalimutan ko na yung prayer, mga hello sa mga Bisaya, diha. Nabanhaw siya after niyang ginlubong.
Sabi ko naka-recover pa ang hinayupak. Ang nangyari pala dito sa lalaki, ang nangyari sa lalaking ito ay na-hack yung kanyang social media. Ang kanilang video ni Ma'am Shea na napaka-iskandalosa ay 687,000 views ang ganap. I-reveal na natin. Love na love naman talaga siya ni Ma'am Shea. Reveal na natin, ha? No other than Hi, Katumi! Love ya! Yes! Yung pag kasi bago ako nag-start mag-live ngayon, hinanap ko ulit siya, no? 2 days ko siyang hinahanap, hindi siya talaga makita. So ngayon, nag-appear na siya. Ang video nila ni Ma'am Shea na napaka-iskandalosa, losyang dyan si Ma'am Shea, na pilit nagpapabebe pero lumabas ang pagkamaldita, nilait-lait yung mga tattoo ng mga tao, di ba? Yung mga anak daw niya napalaki niya ng maayos dahil walang tattoo yung mga anak niya. O gusto niya ipamukha ang mga Duterte, mga pariwara ang buhay kasi puro tattoo. Puro tattoo. Oh. So interview niya with Kato Nying kasi mga at kuya, that's 687,000 views. Thank you so much Ate Lynn for the Lynn Share Gold for the 2 quid. Ang followers ni Kato Nying ay 763,000, mag-iisang milyon na mga atet kuya. Ang ganito kalaking following, mas malaki pa nga, halos doble ng kay Miss Maharlika, ay malaking kawalan sa isang YouTuber or sa isang social media content creator or sa mga vloggers, di ba? So, umami naman si Kato Nying na may nangyaring hindi maganda sa kanyang social media, sa kanyang YouTube channel, kaya biglang nawala. May iba akong naiisip pa tungkol dito mga atet kuya. Parang hindi ko alam kung gimmick ito or what, pero basahin ko yung statement ni Kato Nying kahapon na, tune in kay Tunying YouTube channel na recover na matapos ma-hack. Na-hack. So sabi nga ng puting dragon, nakarma si Tuning Taerna. sabi talaga nyo. Nakarma si Tuning Taerna, buti nga nawala ang kanyang YouTube. Kasi malaking pilay ito mga atat kuya pagka nawawalan ka ng YouTube channel. Ay ako nga, late nung dati, 25,000 followers lang ako noon. Tapos na-demonetize. Pilay na pilay ako kasi bread and butter ko dati ang YouTube or ang pagbablog. Basahin natin. Balik na sa YouTube ang channel ni Kato Nying 5 araw. 5 araw pa lang nag-disappearing. 5 awaw matapos itong maglaho makaraang ma-hack ng mga cryptocurrency proponents. Antaray naman, ang social naman. Akala ni Kato Nying at ng kanyang team ay tuluyan ng mauuwi sa wala ang kanyang mga pinaghirapan. When we say pinaghirapan, datwang. Mga tatkuya ko na nagsasabi sa inyo yung ganyang kalaking channel, feeling ko, millions ang kinikita isang buwan. Millions. How much more kung mga 1 million subscribers, no? Ay paano yung mga ABS-CBN na yan, GMA, mga like 30 millions? 20 millions ang follower. Million kada buwan yan. Kahit na wala pang, depende rin sa frequency ng ina-upload na vlog, okay? So kung araw-araw magba-vlog si Kato Nying sa kanyang sa kanyang YouTube na, tsaka yung kanyang Facebook, ganun marami din siyang followers Sa kanyang lagpas kalahating milyong subscribers, milyon ang kinikita nito kada buwan. Promise. Kasi yun, di ba binabanggit ko sa inyo, yung isang Ensaymada vlogger na sino ba yun? Si Ngima. Ngima Alicia ba yun? Ngima Alicia. Ngima Galicia. Hindi ko naman kaaway yun, pero di ba sabi ko sa inyo, ang kanyang followers nun ay nasa 100,000 mahigit, no, mga 200 o 160, mga 160,000 followers. Kumikita siya ng $2K, $2,000. Ang kinikita niya sa almost 200,000 din na followers. So $2,000 is 100K, more than 100K pesos. Yes, sa Philippine peso, ang $2,000, right? Mahigit 100,000 piso. So, almost four times ang doble nito
well, 500,000 maybe, if not 1,000,000 ang kinikita ni Kato Nying sa kanyang YouTube pa lang. Ay, meron pa siyang Facebook. Baka may TikTok din siya di ba? So, ayan. Akala'y mawawala na daw at tuloy na mauwi sa walang kanyang pinaghirapan sa loob ng 4 na taon, pero isang malaking pasasalamat sa lahat ng mga tumulong para ito ma-recover, particular sa isang kapatid na buong pusong nagbahagi ng kanyang technical expertise kapatid. So, empleyado ng Kapamilya Network. Hindi. Sa isang kapatid? Hindi. News 5 na buong puso nagbahagi ng kanyang technical expertise para masolba ang pagnakaw sa YouTube channel. So na-hack siguro na nalaman yung kanyang password na open. And then baka mamaya baguhin yung yung payout method. Baka baguhin yon, imbes na ma-send sa bank account ni Kato Nying ang bayad ng YouTube, baka ma-send sa hacker. Pwedeng ganon. Thank you, Ate Elna, Alex. So, worried na worried siya. Kahit nga kalahating milyon isang buwan ang kitain ni Kato Nying, malaking bagay, di ba? Oh. So, ayun, naibalik daw. Pero alam yung hinala ko dito mga kuya, since malaking, well, at least malaking YouTuber si Kato Nying dahil siya ay media, right? Journalist, di ba? Reporter or commentator. Oh. Feeling ko, baka mangyari rin ito sa mga vloggers. Hindi ko sure kung gimmick lang ito or talagang na-hack. Kasi gagawa to ng ingay kung hindi man gagawa ng ingay sa netizens, gagawa ng ingay to sa mga YouTubers, sa mga vloggers. Mag-worry kaming mga vloggers kapag may mga nahahack na ganito. Either nahack ng talaga, or drama lang, and then eventually ang mga kritikong vloggers biglang ma-take down ang mga YouTube channels. Kaya sabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2 Baka nga mamaya dalawang parehong channel ko biglang mawala. Panibagong simula tayo ngayon. Dapat gumagawa rin ako ng another backup, right? Pero kung siya malaking YouTuber na hack yung account, hindi malayong kaming mga maliliit, ganito rin ang mangyari. At baka mamaya intentional para pagdating ng eleksyon, walang magpo-promote ng mga kandidato ni PRRD. At para hindi magmukhang bias na ang tina-target lang ay mga vloggers na anti-Kuting administration at pro-Duterte, kailangan eme-eme munang may mahak na kaalyado nila kasi si Kato Nying ay kaalyado ng nakaupo ngayon. Diyan ako tinabangan kasi si Kato Nying, panahon ng pandemic, isa siya sa mga parang hindi bumabatikos kay PRRD. So akala ko kakampi natin yan. Pero eventually, well, sinuportahan niya yung unity, pare-pareho kami kasi nga si VP Sara naman ay katandem. Pero syempre, nakakapagtaka na ang isang matalinong journalist nagbubulag-bulagan sa ngayon. Kaya niya sinampahan ng kaso si Miss Maharlika, di ba? May mga allegations si Miss Maharlika na nakatikim ito ng biyaya from Ma'am Shi. Hindi siya jowa ni Ma'am Shi, pero mahal na mahal siya. Sabi nga niya, "Hi, Kato Nying, love ya." Nag-I love you si Ma'am Shi, love na love niya. At saka si Ma'am Shi, kapag may gustong ichika, kay Kato Nying agad pinararating. Di ba tinawag niyang basket case si Attorney Trixie? Tinawag ni Ma'am Shi na basket case si Attorney Trixie. Kanino niya sinabi yon? Kay Kato Nying, right? May voice recording na nag-leak, I think in-upload ni Miss Maharlika or vinlog niya yan, na nagmamarites si Ma'am Shi. Ito si Trixie, may mga troll farm, ganyan-ganyan. She's a basket case, parang ganun yung message nung, parang recorded message or voice message ni Ma'am Shi kay Kato Nying. Pag may gusto siyang imarites, chinichika niya kay Kato Nying kasi Giorno nga. And yeah, even Attorney Vic, right, minamarites niya kay Kato Nying. Love na love talaga niya si Kato Nying kahit hindi niya jowa. So ang tanong, chinito ba ang lalaking nawala? At ngayon ay nabanhaw or nagbabalik muli? Ang pagkawala ba ng kanyang channel ay gimmick lang or talagang nahack?
At ano ang gagawin naming mga vloggers, mga ate at kuya kapag ka nangyari yan sa amin? Mapipilayan hindi lang kami, pati ang mga Duterte or ang mga kandidato niya papalapit na ang eleksyon pag may nangyari sa aming mga YouTube channels. At ano ang dapat naming gawin? Alalahanin niyo, hawak sa liig ng ahas ang mga social media sa Pilipinas, lalo ang Facebook. Ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.